Alright mga pare chong, yan, spear fishing na naman tayo. So andito nga pala tayo sa lumang spot natin kung saan tayo nakapana dati ng malaking Maori Sea Perch natin, yung ating PB natin or personal best natin na isda na umabot ng 4 na kilo. So may kalakasan yung agos guys, kung napapansin nyo dun sa unahan, papunta dun yung agos. Dito tayo magdadive sa may tapat ng agos, sa spot natin na pinagpanaan ng malaking Maori. So subukan natin ulit. So sana may laman ulit itong pangantuhan dito, yung pinagpanaan natin. So solo dive tayo ngayon, wala tayong kasama. Itong spot na to nga pala guys ay malapit lang to sa amin. Yung isla namin nandun lang sa unahan, bali paikot ito. Yun yung isla namin. So na naman yung katapat na isang spot din natin na malakas yung agos. Lilipat tayo mamaya kapag humina na yung agos. Ngayon hindi pa tayo makalipat kasi malakas pa yung agos. Yan, kung napapansin nyo, parang baha yung agos, ang tubig ilog. So dito tayo magdadive guys. Sana makadali tayo dito. Sana ay naway gabayan tayo ng Panginoon na maging safe yung dive natin. So tara na, let's go. Alright mga parechong, ayan, after ng warm up dive natin, dumiretso na kagad tayo dito sa ating mismong spot kung saan tayo maghahunt ng mga isda. At eto nga, hindi pa lang tayo nakapwesto, may dumaan na kagad na grupo ng mga shark mackerel or lanuan, or ang tawag sa amin nito ay mga baho-baho. Good sizes na sana, nasa tag 2 kilo na, kaya lang napakabilis po ng langoy ng isda at hindi po sila nakugyuyod sa atin, kaya huwag pilitin ang ayaw. Dahil po tayo dito guys sa spot kung saan natin nakita yung mga shark mackerel kanina. At ito, mag-ambush tayo dito at subukan natin kung may isda na nakaabang dun sa baba guys. At itong bahura nga pala na to guys ay medyo maliit lang po ito. Halos nasa 50 meters lang po or 30 meters lang po ang lapad ng bahura na to. At yun sa may baba naman ay pangantuhan na po. Talaga namang daanan po ito ng malakas na agos. At ito sa time na to, pagkakataon na to, ay hindi ganun kalakas kaya nakapag-dive tayo dito. At ayun nga, sayang, may malaking red bass na nagpakita guys, kaya lang napakailap ng isda. Dumiretso po ito doon sa may pangpang, sa may pinakamalalim, kaya hindi kaagad natin ito nasundan at hindi natin ito napana. Sayang guys, napakalaki na po ng red bass, kaya lang hindi po talaga para sa atin siguro ang isda na yon. At ito, another na dive na naman tayo dito. Napaganda ng spot na to guys, talagang daanan po ito ng mga giant trevally or mga mamsa, dahil yung baba po nito ay meron pong silungan or nakakubli po sa agos, kaya talagang ito yung palaging dinadaanan ng mga mamsa. At ito nga sa unang pag-dive natin dito, unang attempt natin, walang mamsa na nagpakita, kaya ahon muna tayo. After natin makapag-recover guys, nag-dive ulit tayo dito. Binalikan natin yung spot kanina kung saan tayo nag-dive at posibleng daanan ng mga mamsa or giant trevally. At ito nga yung mga pangyayari dito guys.
At timing yung pagkapwesto natin dito guys, dinaanan po tayo ng mamsa. Buti na lang, napagandahan natin yung tama dito. At tagos yung ating dalawang flapper or sima. Bibigyan ko pa sana ng line guys yung isda. Kaso baka isabit lang po nito dun sa may malalim, kaya hinata ko na lang kasi nakita ko na nanghina din naman yung isda at kaya din naman natin itong iahon pa itaas. Thank you, Lord. GT ulit. Balik yung pana natin guys. Yung pana natin thank you. Laki GT. Good size na. Wow. Utlang maamo. Timing yung pagkadapa natin doon. Doon naman yung GT. Galing doon sa may malalim. Gilard. Magandang blessing. At after naman nating ma-secure guys yung ating isda at maituwid natin yung ating shafting. Ito, nag-load ulit tayo ng mga rubbers natin. At magdadive ulit tayo guys dun sa napagpanaan natin ng mamsa kanina. At eto naman guys yung pangalawang balik natin dito sa napagpanaan natin kanina ng mamsa or GT. At ito nga yung hindi ko inaasahang pangyayari dito guys, kung saan may nagpakitang mamaw sa atin, kaya lang hindi natin ito na tsempuhan, sayang. Sayang talaga guys, napakalaki po ng mamsa. Estimate ko doon nasa 8 to 10 kilos na po. Kaya lang talagang hindi siguro para sa atin ang isda na yon. Papanain ko na sana guys, kaya lang medyo nag-aalangan ako sa pwesto ng isda. Kasi pag hindi natin mapuruhan, nako, tsak na malakas humatak yung isda. Kaya safety first na lang muna tayo. Ay, sayang. Sayang. Ay, nako. Masakit, sayang.
Grabe gahi ako liwahig sa panaoy. Wala sa. Another dive na naman tayo dito guys. Lipat-lipat lang po tayo dito ng pwesto guys para hindi po natin mabulabog yung area kung saan po nagkukumpulan yung mga isda. At ito yung spot kanina na nakitaan natin ng malaking red bass. Binalikan natin. At ito nag-antay tayo dito guys kung ano yung isda na lalapit sa atin dito. At eto nga guys, malapit na sa atin itong mga unicorn fish. Kasama pa yung red bass. Kaya lang yung red bass ay andun sa baba guys. Hindi natin mapana. Kaya eto na lang muna yung papanahin natin. Ang laking unicorn. Taba. Sayang yung red bass guys. Malaking red bass kaya lang hindi dumiritso sa atin. Laki sana. At pagkatapos naman natin guys masecure yung ating unicorn fish ay nakailang beses din akong pabalik-balik na nag-dive dun sa mismong spot kanina. At etong spot na to na pag-dive natin ay ito na yung katapat na isla guys. Bali lumipat na po tayo. Kaya lang walang isda na pwedeng mapana na nagpakita sa atin dito. Kaya nag-decide pa ako na umuwi na lang pagkatapos nito. A few moments later. Makalipas guys ang ilang oras na preparation natin at eto na luto na yung ating mamsa. Bali yung mamsa natin guys ay nabenta natin yung laman. Yung ulo lang po yung iniwan namin na pinangulam namin na sinigang. So yung laman na ibenta natin ay mahigit 3 kilo. At yung slick unicorn naman natin or yung unicorn fish natin ay nagtimbang po ng 1.6. Bali yung mamsa natin ang overall po na timbang ay 4.6. Bali yung nabenta lang natin ay mahigit 3 kilo. Kaya goods na rin. Ang kinita natin ay umabot po ng mahigit 1,000. Kaya nagkaroon na naman tayo ng masarap na ulam at may kinita na naman tayo. At ayan, bago nga pala magtapos yung ating video, mag-shoutout muna tayo. Una-una, shoutout kay Ma'am Rosana Villahermosa. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at palaging panunood ng ating mga video. And shoutout din po kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kanchasay. At shoutout din kay Sir Jose Roldan Hornales, kay Sir Jason Bokyo, at shoutout din kay Edward Gutierrez at sa Dinis de la Cruz family from Nae Cavite. At shoutout din kay Subia Joseph, kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim. At syempre shoutout din natin sila June TV Vlog, si Badong Vlog, si Adventure PH, kay Rinan Fishing Adventure, Linons Fishing Adventure, kay Kasalom TV, Lex TV Official, kay Kuya Jik Adventure, Sundalong Espero, Manoy Nil Vlog, kay Matinik TV, Antonio the Hunter Adventure, kay June Fishing TV at kay Arbok TV. Maraming salamat po.